po sa Quezon City, mga bus terminal naman po sa Pasay City ang sunod na susuyuri ng mga otoridad para po sa kanilang pagsunod sa alituntunin gaya ng nose-in, nose-out policy. Pero kanina, uminit ang ulo ng MMDA. Ang bus terminal kasi na ipinahinto ang operasyon kahapon lang dahil sa mga paglabag. Nag-ooperate pa rin. May ulat on the spot si Mark Salazar. Mark? Rafi, Pony, paano ba namang hindi mabibwisit kung si MMDA Chairman Danny Lim? Wala pang 24 oras mula nung kanila ipatupad yung kanilang cease and desist order dito sa Simple Star bus terminal. Kanina umaga, binisita ng mga MMDA operatives, nagsasakay at nagbababa pa rin ng pasahero. Ang katwiran nitong representative ng Dimple Star, kasi ito daw yung mga pasahero na nakabook na sa kanila long time ago pa at kailangan daw ng servisyohan dahil nabentahan na nila ng ticket. So, nag-defy sila ng order ng cease and desist order ng MMDA at ng LTFRB kasama naman yung Quezon City Business Permits and Licensing Office na nagpataw nitong order na ito. Kanina pumunta uli si Chairman doon at ang gusto na ni Chairman gawa na ito ng formal recommendation ng kanilang lawyers sa LTFRB na pati prangkisa ng Dimple Star ay tanggalin na dahil daw sa ganitong wala raw respeto talaga sa ipinapatupad na batas itong Dimple Star. At sabi nila ay itong BPLO, yung Business Permits and Licensing Office sa Quezon City, nag-commit na rin daw sa Lunes na ipapasara na raw permanently itong establishment na ito. Hindi na lamang cease and desist order ng kanilang operasyon, kundi yung mismong garahe na nila, kung ito man ang kanilang permit, ay ipapasara na raw din ng Quezon City. Kasi yung Quezon City naman talaga may police power over businesses na nasa sakupan nito at wala naman sa kapangyarihan talaga ng MMDA ang puwersahan magsara nito. So sa Lunes, inaasahan nila na ito ay babakala na at ikakandado na talaga ng lokal na pamahalaan. Rafi? Si Connie to, Mark, Yes, ano naman ang naging palusot kaya nitong Dimple Star? Bakit daw sila nag-ooperate kahit, of course, sinabihan na sila na wag mag-operate? Ayun nga, ang sabi nung si Rosilyn Noble, ang pangalan niya, nagpakilalang representative ng Dimple Star. Yun daw nakita raw kanina umaga ng mga pasahero at pinick up ng kanilang mga bus. Ito daw kasi yung mga matagal nang bumili ng ticket na kailangan nila servisyo. Kung di, marireklamo naman daw sila nito mga pasahero na nagbayad na ng mga ticket, makabiyahe pa Visayas, tapos hindi nila maisasakay. So tinatapos lamang daw nila. At sinasabi rin nila na dapat ibigyan sila ng pagkakataon na mag-comply doon sa sinasabing deficiency nila sa permit. Halimbawa, yung mga fire permit, yung mga lack of facilities, yung mga terminal requirements sa kanila, na bigyan sila ng panahon para halimbawa magtayo ng bubong, magdagdag ng CR, maglagay ng mga enclosed waiting areas, yung mga gano'n na hindi naman daw nila magagawa agad at mula nang sila ay pasara kahapon. So, yun ang kanilang kinakatwiran. Pero sa ganang MMDA, sabi ni Chairman, may cease and desist order kayo. So, you should stop operating, then comply and apply for another permit. And then reopen. Hindi daw yung ganun na may cease and desist order tapos mag-ooperate din na parang walang kautusan. Mark, ilan na ba so far ngayon ang nagkakaproblema dito sa permit? Well, ang kahapon na ipinasara nila, itong yung may cease and desist order, ay itong Dimple Star at yung katabi niyang Roro, malapit sa Santolan, dahil deficient yung kanilang business permit. Kahapon, nag-post din sila ng closure order doon sa DLPP, dyan sa Timog, malapit sa GMA, pero matagal sarado naman na yun. Tapos meron silang binabantayan, binigyan ng 5 days sa 7 other bus terminals na mag-comply doon naman sa policy na nose-in, nose-out ng mga buses. Pero hindi pa yun inuutos na magsara, kundi binibigyan ng limang araw to comply sa policy lang, yung specific policy of nose-in, nose-out policy. Mark, So, meron bang... Quezon City lang itong tinutukoy ko, ha? Oo. Quezon City lamang. Yes, oo. Meron bang naririnig ka naman na effect naman nito dun sa mga sumasakay na pasahero? Siyempre, nababawasan din yung mga bus, nababiyahe. Ano naman ang kanilang naging reaksyon?
Kahapon siyempre maraming nagulat na pasahero dahil lang punta sila doon, may ticket nga naman silang pinili, hindi sila makasakay agad. So, alam mo naman, hindi naman madali yung doon sila binaba ng taxi sinakyan nila, marami silang bagahe, dapat sasakay sila ng bus na payaroro pa ito dahil biyaheng Visayas to Tapos hindi nila alam where to go. So yung MMDA naman kahapon, nagbigay naman sila ng libreng shuttle para itong mga pasahero na to dalhin sa Araneta Center Bus Terminal at doon na sumakay. At inutusan itong Dimple Star at Roro na kung hindi nila ma-accommodate doon sa terminal na yon, yung pagsasakay sa mga pasahero nila, i-refund nila para makabili ng bagong ticket doon sa terminal na yon. I see, okay. May ganun. Pero siyempre, ang laking abala pa rin dahil yung bagahe mong napakadami. Alam mo naman ang mga pasahero pa uwi ng probinsya, mas marami pang bagahe kaysa sa tao mismo. So, maraming ganun na naging problema kahapon. At yun ang sinasabi rin ng Dimple Star kanina, na kanina umaga, marami pa rin mga tumating na pasahero na bentahan na nila ng ticket months ago pa na hindi alam na ganun. So, wala sila magawa kundi i-receive daw yung mga pasahero and then they will try to shuttle sa Araneta Bus Terminal. Pero hindi naman ganun na lumabas sa report ng MMDA. Isinakay pa rin nila sa terminal nila. So, in effect, cooperate pa rin sila in defiance to the order of the MMDA for cease and desist order. Connie. Ngayon naman, papunta naman ng Pasay Bus Terminal, itong MMDA. Mark, meron ba tayong balita kung meron na sila doong earlier na mga na-inspeksyon at baka ito'y masubject din sa cease and desist order nila? Hindi pa sila ganun, hindi pa sa ganun stage sila. Ngayon pumunta yung representative lang, hindi naman si chairman mismo, pero representative ng MMDA, yung supervising officer nila, si Bong Nebriha. Pupunta muna siya doon sa City Hall ng Pasay kasi may police power kasi local government unit. So kailangan nila talaga mag-coordinate muna sa local government unit at magkaroon sila ng understanding and commitment sa isa't isa at sila magko-conduct nitong mga inspection nila and then they will tell the local government unit eto po yung mga violation, pwede ho bang kanselahan nyo ito ng mga business permit nila dahil hindi sila sumusunod, pwede ho ba ito ipasara nyo na. It's really up to the local government unit, the mayors, dahil sila may police power under the local government code, hindi naman yung MMDA. So ngayon, nandun pa lang sa stage ko ng coordination with the Pasay City Hall. Oo. Bago ko ipasa kay Rafi, meron lang akong panghuling tanong lang. Parang sort of to clarify lang. Kasi may mga lumalabas din na balita na parang ang direksyon ng MMDA ngayon sa bagong pamumuno nga ng bagong chairman ay unti-unti, yung long-term solution is tanggalin talaga yung mga bus terminals dito na sa may Metro Manila. Ano ba yung balita natin mula kay chairman tungkol dyan? Yan talaga ang long-term solution, kagaya ng pinabanggit mo. Kasi talagang ito ang cause of traffic along EDSA. Kaya lang hindi talaga ganun kadali. Kaya di ba time ko, hiningi nila emergency power talaga para magkaroon ng kapangyarihan talaga na persahang alisin itong mga negosyo na ito na kung mayroon naman permit, wala ka naman magagawa kung ditanggalin talaga. So ngayon natin nararamdaman yung limitations ng kapangyarihan, ng kapangyarihan, limitadong kapangyarihan ng MMDA sa mga bagay na ito. Na wala sila sa poder nila mag-revoke ng mga business permits, wala silang police power para ipatupad itong mga bagay na ito. So what they can do is, para silang kumbaga sa sistema ay case build up. Sila yung nag-case build up, they will document violations and then just refer it to the local government unit sa may police power para silang gumawa ng mga mas may pangil na hakbang. At halimbawa, itong sa Dimple Star, sa poder na ng LTFRB ito na yung prangkisa nila sa puwisip kanina ni Chairman Danny Lime, sinasabi na gawa na nga ito ng ating mga lawyers itong kabastusan na itong ginagawa sa atin at baka pwede maging basis ito para isumbong natin sa LTFRB na pati prangkisa mismo ng linya nitong Dimple Star matanggal na para talaga hindi na makabiyahe itong mga ito dahil grabe naman itong kanilang pambabastos sa atin. So ang MMDA para magsusumbong din lang siya sa ahensya para gawin. But
But ang maganda naman daw dyan is that meron sila tripartite agreement talaga with LTFRB and the local government units, the DILG, para isa yung kanilang mission na yung mga terminal along EDSA kailangan mawala. So kung paano gagawin yun without emergency power, they will try, Connie. Mark, isang mabilis lang, no? Tungkol pa rin sa Dimple Star. Di ba precisely binigyan na sila ng pagkakataon na i-correct yung kanilang mga deficiencies, Mark? Oo, yung kanilang mga deficiencies noon pa. Mark, tama ba? Can you repeat? Mark, hindi ba yung Dimple Star nabigyan na ng pagkakataon na i-correct yung kanilang mga deficiencies bago sila ipasara kahapon? So, ba't nangihingi pa sila ng extension dun sa pagkakataon na ma-correct at magawa yung kanilang mga hindi nagawa? Okay, mukhang naputol na po yung ating linya ng telepono kay Mark Salazar. Maraming salamat na lang sa iyong ulat.